Matapos nating ikutin ang kulay ng Leyte at Eastern Samar, finally, nandito na tayo sa pinakahilagang bahagi ng third largest island sa buong Pilipinas. Sa pagsusuring ito, hihimayin natin ang nakaraan ng isang probinsyang madalas ay nadadaanan lang, pero grabe, sobrang yaman pala ng pamana. Ready na ba kayo? Tara, kilalanin natin ang Northern Samar. Pero teka, bago tayo lumayo, simulan muna natin sa isang napakasimpleng tanong. Bakit nga ba Northern Samar? Ibig sabihin ba nito, simpleng direksyon lang siya sa mapa? O baka naman may mas malalim na kwento behind this place na tinatawag nilang Land of the Embarkation? Alamin natin kung bakit hindi lang siya basta lokasyon, kundi isang buong pagkakakilanlan. Unang bahagi, ang sinaunang Ibabao. Alam nyo, para lubos nating mag-gets itong hilaga, kailangan muna nating balikan yung buong isla. Kung naaalala ninyo sa mga nakaraang pagsusuri natin, yung salitang ugat para sa buong isla ay samad. Literally, ang ibig sabihin nito ay sugat. Ngayon, bakit sugat? Kasi kapag tinignan mo yung isla mula sa taas, yung mga ilog at batis niya para mga hiwa o sugat sa kalupaan. Napakagandang paglalarawan ng mga ninuno natin, di ba? Ngayon, eto yung talagang mind-blowing. Long before dumating yung mga Espanyol, hindi Northern Samar ang tawag ng mga locals dito. Ang tawag nila sa northern area na ito ay Ibabao. Sa madaling salita, ito yung mga komunidad na nasa itaas o nasa mismong hilagang bahagi. So, ito talaga yung naging pinaka-original na identity nila. At please lang, huwag ninyong isipin na ang Ibabao noon isang liblib o tahimik na lugar. Hindi sila isolated. In fact, itong mga komunidad sa itaas na ito ay napakasigla at maunlad na sentro ng kalakalan. Mayroon na silang sariling kultura at solid na identity bago pa man dumaong ang mga banyaga. Kumbaga, mayaman na talaga sila sa sining, sa business at sa paglalayag noon pa man. Pangalawang bahagi, ang pagkakahati ng Samar. Fast forward tayo sa isang napakahalagang taon, 1965, specifically June 19, 1965. Ito yung taon kung kailan opisyal na ipinanganak ang pangalang Northern Samar sa mapa ng Pilipinas at sa mga talaan ng gobyerno. Pero teka, paano nga ba ito nangyari? Dito pumapasok yung tinatawag nating Republic Act No. 4221. Itong partikular na batas na ito yung literal na nagpapabago sa mapa ng dambuhalang islang ito. Hindi na lang siya isang higanting bloke ng lupa. Formal na siyang hinati para mas maayos at mas mapabuti ang pamamahala. So sa ilalim nitong Republic Act No. 4221, yung nag-iisa at napakalaking isla ng Samar ay officially nahati sa tatlo: Northern Samar, Eastern Samar at Western Samar. Dito na talaga nagsimula yung formal na pagkilala sa Hilaga bilang isang independent na probinsya. May sariling gobyerno at may sariling hawak sa kanilang kinabukasan. At alam nyo kung bakit ito kailangang gawin? Simple lang, sobrang laki kasi ng isla. Imagine niyo na lang yung hirap ng isang probinsya na mag-abot ng serbisyo mula dulo hanggang dulo ng ganyan kalaking lupain. Halos imposible, di ba? Kaya yung paghahati, yun talaga ang naging the best na solusyon. Nang mabuo ang Northern Samar, nabigyan ng chance ang Hilaga na mag-focus sa sarili nilang pag-unlad at i-maximize yung natatanging potensyal nila. Ikatlong bahagi, ang pintuan ng katimugan. Dito na natin makikita yung totoong estratehikong halaga ng lokasyon ng Northern Samar. Tinagurian siyang Gateway of the South. Bakit? Dahil ito mismo yung pandagat na pintuan para sa lahat ng barkong bumababa mula Luzon papunta ng Visayas at Mindanao. Ang daanang ito ay walang iba kundi ang sikat at makasaysayang San Bernardino Strait. Perfect example rito yung sikat na galleon trade. Mula Maynila, yung mga dambuhalang barkong pangkalakalan, kailangan muna nilang dumaan dito sa San Bernardino Strait sa Northern Samar bago sila tuluyang pumalaot pa Acapulco, Mexico. Ang Northern Samar yung naging gabay nila. Kumbaga, naging parang waiting area siya ng mga barko, lalo na kapag nag-aabang sila ng tamang ihit ng hangin bago harapin yung malawak na Pacific Ocean. At dahil nakapwesto nga siya sa mismong kipot, ang probinsyang ito yung literal na naging first guard o unang bantay ng buong rehiyon. Ang mga karagatan nito naging saksi sa maiigting na labanan pandagat. At dahil ang daming mga ngalakal mula sa iba't ibang panig ng mundo ang humihinto rito, grabe rin yung naging palitan ng kultura. Hindi lang mga produkto yung dumarating, kundi pati na rin mga bagong ideya, sining at teknolohiya nung panahon na yun.
Siyempre, itong estratehikong posisyon na ito ay may direktang epekto rin sa mga mismong bayan nila. As the gateway of the South, yung kapisera nilang Katarman ay umusbong at namukadkad bilang isang pangunahing sentro ng edukasyon at komersyo. Naging tagpuan siya ng mga negosyante at mga taong nais mag-aral na lalong nagpa-boom sa ekonomiya ng lalawigan. Ikaapat at huling bahagi, pamana at pagkakakilanlan. Sa dulo ng lahat ng ito, yung evolusyon ng probinsya mula sa pagiging bahagi ng sinaunang ibabaw hanggang sa maging opisyal at independent na Northern Samar ngayon ay kwento talaga ng pagpapalapit ng gobyerno sa mga tao. It's really about empowering the locals na pamunuan yung sarili nilang lupain batay sa kung ano talaga yung kailangan nila at kung ano ang kultura nila. At hindi mo rin talaga matatawaran yung pamana ng mga taga rito sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Northern Samar ay tahanan ng matitinding kwento ng kabayanihan tulad ng rebelyon ni Juan Ponce Sumuroy laban sa sapilitang paggawa noong panahon ng Kastila. Bukod sa kasaysayan, meron din silang mind-blowing na ganda ng kalikasan tulad ng sikat na Biri Rock Formations na inukit pa ng mga alon mula sa karagatang Pasifiko. Plus, nandyan pa yung mga makasaysayang lumang simbahan nila na nagpapakita ng malalim nilang pananampalataya at sining. Kaya naman, eto na ang huling tanong ko sa inyo. Matapos nating mapag-usapan ng lahat ng ito, ang sinaunang ibabaw, ang makasaysayang San Bernardino Strait, ang katapangan ni Sumuroy, ano ba ang paborito ninyong kwento tungkol sa Samar? May sariling experience ba kayo sa probinsyang ito na gusto ninyong i-share? Sana ay napukaw nitong pagsusuri natin ang inyong kuryosidad na mas kilalanin pa at bisitahin ang hindi matatawarang ganda at kasaysayan ng Northern Samar. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mga pahina ng ating nakaraan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.